morning, no? Nandito sa church at saka sa local church, no? Charito sa inyong lahat, no? By simply means, we are blessed and highly favored by God, no? We are in Christ, no? We are blessed and highly favored. Yun po ang ibig sabihin ng charito. Thank you sa lahat ng mga sumabaybay at sa ating mga viewers, no? At salamat din sa mga nag-subscribe, no? Good morning sa inyong lahat, o good afternoon or good evening. Kung ano man oras niya ito ninyo na papanood sa social media, no? Bago po tayo mag-start, no? Ito ay topic nating last Sunday, part 1, at ito ay part 2 na ngayon. Na topic nating ang misteryo ng rapture. Ano ba ang rapture, no? Dahil mayroong mga religion na nagtuturo na walang rapture at mayroon na mga religion na nagtuturo na mayroong rapture, no? Bago tayo mag-start, no, sa ating topic, manalangin muna tayo, no? Lahat na lang sumabay dito sa church at saka sa social media. Lord, salamat Panginoon sa linggong ito. Salamat sa iyong unlimited grace na kami po ay naparito at magsimba sa iyong buhay na pangalan, Lord. At bigyan mo po kami ng espiritu ng pakikinig at buksan mo po ang kanilang puso at kanilang mga isipan na dito sa church at saka sa social media, na tumagos sa kanilang kaluluwa at espiritu ang iyong salita, Panginoon. At ikubli mo po ako sa iyong kapangyarihan, Lord, in behalf the guided and mentor of Holy Spirit. Thank you, Lord, and ikaw po ang aming tinataas, Panginoong Hesus, in Jesus' name, amen and amen. Kung meron kayong Bible o anumang translation ang gamit nyo, 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, no? Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Ang interesting word dito ay yung caught up, no? Ibig sabihin sa Greek word yun po ay harpaso. By simply means carry by force or snatch away, no? Bilyong-bilyong mananampalataya ang dadagitin, no, ng Panginoon. Hindi ito individual na pagdagit or grupo lang. Ito ay bilyon-bilyong mananampalataya, no, dadagitin. Kasi ito ay napakalakas na pwersa, hindi ito individual lang o ordinaryong pwersa, no? Dahil kung ordinaryong pwersa lang ito, hindi ka kayang daigin ang pull of gravity ng mundong ito. Dahil napakalakas ng pull of gravity ng mundong ito, ikaw ay dadagitin paitaas patungong atmosphere, palabas ng galaxy at palabas ng galaxy papuntang third heaven, no? Yun pa ang ibig sabihin. Dahil sa rapture, sa end times kasi hindi naman ito ang rapture kasi ay isang misteryo, no? Wala sang sign. Hindi tulad ng second coming, merong sign. Sa end times kasi dalawa ang advent, no? First advent, ang Panginoong Hesus ay doon lang sa saulap, no? At sasalubong siya sa mga bilyon-bilyong mananampalataya, no, na mararapture. While sa second coming, ang Panginoong Hesukristo ay bababa kasama ng iglesia, no? Kasama ng mga believers, na bilyon-bilyong mga believers na kasama niya sa second coming, no? Yun po ang second coming. Tayo ay continue sa ating discussion, no? Kapag issue ay tungkol sa ating kaligtasan, we are under Paul's ministry, not Jesus' ministry, no? Pag tungkol sa issue ng ating life application at salvation, no? Doon po si Apostol Pablo ang ating pakinggan, no? Ang kanyang sinulat na libro, dapat yun ang ating i-apply sa atin, yung Book of Romans hanggang Philemon. Yun po ang naka-address sa ating mga Kristiyanong hintil. Yun po dapat nating i-apply sa atin, no? Life application at saka salvation. While si Jesus, ang ministry kasi ni Jesus ay exclusive siya sa mga Hudyo. At ang gamit na Panginoong Hesukristo na gospel ay gospel of God's kingdom. While ang gamit ni Apostol Pablo, ang gospel ay gospel of grace. Yun po ay exclusive sa ating mga hintil. Ang mga libro na sinulat na ito ni Apostol Pablo noong 50 to 58 AD, no? At ang Book of Revelation naman ay sinulat ni Apostol John noong 95 AD, no?
tayo po ngayon ay nasa grace period na tayo dahil ang early church nagsimula noong sa Acts, no, sa mga unang Kristiyanong Hudyo, doon nagsimula ang early church, no. Kaya ngayon nasa church age na tayo, no. Kasi ang rapture, no, anytime siya, wala sang sign. Ang ibig sabihin lang, if ever kung makumpleto na yon yung milyon-milyon o bilyon-bilyong mga Kristiyanong hintil na lalapit sa Diyos, no, anytime pwede na mag-rapture, no, anytime pwede na mag-rapture. Pero ang problema kasi dito, hindi natin nakikita kung sino ang nakasulat sa Book of Life at kung ilan ang kulang o kumpleto na ba o hindi, no. Ang Diyos lang ang may alam, no, ang Diyos lang may alam, no. Pero meron na walang sign siya, pero anytime, no, anytime. Kasi pag sinabi nating sa Book of Matt, Mark, Luke, John, at ito ay Old Testament, no? Old Testament ito. Nag-start ang New Testament sa Bagong Tipan, no? Ang majority kasi nagtuturo, no, ang kanilang paniniwala ay ang Bagong Tipan ay nag-start sa Book of Matthew, no? Tama sa libro. Pero sa Bagong Tipan, sa kasunduan, doon sa Bagong Tipan yung binuhos ng Panginoong sa banal na hapunan. Doon nag-start ang Bagong Tipan, nung covenant ng Panginoon. At ang effectivity ng Gospel of Grace nung after the resurrection. No, yun po ang ating i-divide ang scripture. No, yun po ang tamang pag-divide ng scripture. Question, anong gospel ba ang pinapangaral ni Apostol Pablo na dapat tanggapin nating mga hintil o mga Kristiyano, Pilipino? Or ito kasi sa Biblia, ang pananaw kasi pag hindi ka sumusunod sa Ten Commandments ni Moises, sa kanilang pananaw, ikaw ay hintil, no? Ikaw ay hintil. Even though ano ang lahi mo, ikaw ay hintil. Basta hindi ka Hudyo, ikaw ay hintil. Sa pananaw ito, sa mga Hudyo, pananaw ng mga Hudyo ito. Gawa, chapter 20, verse 24, RTBB. Ngunit hindi ko itinuturing ang aking buhay na mahalaga sa aking sarili upang maganap ko lamang ang aking katungkulan. At ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatuto sa magandang balita ng biyaya ng Diyos. No? Sa English pa, Gospel of God's Grace. No? Ito ang ating gospel. No? Ito dapat ang ating pinapangaral sa kongregasyon. Ito dapat ang ating pinapangaral sa ating local church, no? Ang Gospel of Grace, para hindi malito ang mga Kristiyano, para hindi malito ang mga member ninyo, no? Ganun dapat ang ating itinuturo. Ang Gospel of God's Kingdom ay exclusive po yan sa mga Hudyo, no? At ang everlasting gospel ay exclusive po yan sa mga tribulation saint, no? Mayroon po tayong Gospel of God's Grace. Yun po ang ating gospel, no? Ang gospel na para sa ating mga Kristiyanong Pilipino, sa ating mga Kristiyanong hintil, ay the Gospel of God's Grace, no? Kung ating ipaparaphrase ito, ang mabuting balita tungkol sa regalo ng Diyos, no? Ano ba ang regalo ng Diyos? Libreng kaligtasan na tinapos sa pamamagitan ng performance ng Panginoong Hesukristo, no? Sa sinner's prayer, kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesukristo at humingi ka ng kapatawaran once lang, at tinanggap mo ang libreng kaligtasan at naniwala ka sa kanya-kanyang tinapos na gawa, ang requirements lang, pananampalataya, faith lang, sa Bisaya, pagtuo, no? Wala nang rason na hindi ka ililigtas ng Diyos. At ang kaligtasan ay forever. Bakit forever? Bakit nasabi kong forever? Dahil ang pinangbayad ni Kristo ay ang kanyang banal na dugo, no? Kasi ang sakripisyo ni Kristo ay hindi rin ordinaryong martyrdom lang, hindi yung ordinaryong sakripisyo lang, dahil ang tawag doon ay divine sacrifice, no? Dahil ang Diyos ay nagsakripisyo siya, nagkatawang tao, no? Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, yun ang ginawa ni Kristo, no? Gusto niya maibalik ang relasyon natin na sa ating sa Ama, no? Dapat maibalik dahil sa ginawa ni Adan kasi, no? Doon bumagsak ang tao sa kasalanan, no? Kasi ginawa naman ni Kristo, siya ang bilang naging mediator, no? Siya ang naging abogado, siya ang nagpagitna, tagapagitna, no? Kaya si Kristo, bago pa siya nagkatawang tao, siya ay Diyos na, 100% God at 100% tao, no? Kasi kung tao lang siya, hindi siya makakunik sa Ama, no? Kasi hindi siya Diyos, kung hindi sa tao, kung hindi sa Diyos, hindi siya makakunik sa Ama.
No, kailangan niya manatiling Diyos para makakunik sa Ama. At kailangan niya maging magkatawang tao para makakunik sa tao. No, ibig sabihin, nung 2,000 years ago, hindi siya mapako sa krus kung hindi siya magkakatawang tao, no? Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, no? Romans 6:23, no? Ang kamatayan ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, no? Buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay dito mo yan marireceive, no? After you receive Christ, no? Marireceive mo yan dito. At ang buhay na walang hanggan ay hindi reward. Ito po ay regalo, no? Libreng kaloob. Pag sinabing libreng kaloob, regalo lang, tinanggap mo lang. Merong contrast dito, no? Contrast. Yung the gospel of God's kingdom at saka the gospel of God's grace, no? Kasi pag sinabi natin the gospel of God's kingdom, ang nagtuturo nito o ang nagpe-preach ay ang Panginoong Hesukristo. Ang salvation nila, ang requirements ay by works, no? Kailangan ang tao ang gumawa, no? Ito ay naka-address at exclusive sa mga Hudyo, no? At ang context niya at ang kanyang mensahe ay it's all about the second coming of Christ, no? Excuse me. Ang instruction ng Panginoong Hesukristo ay ang sa kanyang second coming, no? While sa the gospel of God's grace, ang nagpipreach nito, ang nagtuturo nito ay ang ating apostol, si Apostol Pablo. At ang salvation nito, ang requirements ay ang faith, no? Pananampalataya, sa Bisaya, pagtuo, pagsalig, no? Ito ay naka-address sa ating mga hintil na Kristiyano, sa ating mga Pilipino Kristiyano. Ito ay directed sa atin, no? Pagdating sa salvation, si Apostol Pablo ang ating pakinggan. Ito ay ang konektado sa mensahe na tinapos na gawa ni Kristo noong first coming niya. Ito ay konektado sa finished work ni Christ, no? Dahil sa biyaya ng Diyos lang, kaya tayo naligtas, no? Iba kasi yung meron kasing mga religion, no? Nagpapakonfuse sa mga tao. Ginawa nila itong mixture, ginawa nilang komplikado, kaya ang mga tao ngayon confused because of their pride, no? Kailangan nilang magawa, no? Para maligtas ka. Tanggapin mo si Christ, do penance, tanggapin mo si Christ, plus add-on. Marami silang ina-add, no? Yun po ay mixture, no? Kasi maliwanag, sila ay hindi nag-study, no? Hindi sila gumagamit ng rightly dividing the scripture, no? Maliwanag sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, no? Study to show thyself approved unto God in a workman needed is not ashamed, rightly dividing the word of truth, no? Kailangan talaga natin mag-rightly dividing of scripture. Ang rightly dividing of scripture, hindi mo yan makikita sa paraphrase translation o any translation. Makikita mo yan sa book of King James Version. King James Version mo lang makikita yan ng rightly dividing of scripture, no? Kailangan talaga nating bumalik sa original. Ang pinakamalapit na translation kasi sa original text, ang Greek, yun ang King James Version, no? King James Version. Ang second coming kasi, ang mensahe niya is all about the second coming of Christ, no? While sa Gospel of Grace, ang mensahe niya ay konektado sa tinapos na gawa ni Kristo, no? Marami kasing iba, no? Kailangan daw nila protektahan ang kanilang sa salvation. Kaya meron sila mga sweeping statement na kailangan daw nilang maging tapat, no? Pero hindi nila alam, yung kailangan maging tapat ay exclusive yun sa mga audio. Naka-address yun sa kanila para sa mangyayari yun sa end times, no? Tanungin kita, kapatid, hindi pa ba sapat ang sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo sa krus na para maligtas ka, no? Ang sakripisyo ng Panginoong Hesukristo ay sapat na para maligtas ka, no? Hindi ordinaryong martyrdom yun. Yun ay tinatawag na divine sacrifice, no? Ang tunay na Diyos, no, nagkatawang tao para maligtas ka dahil sa bagsak na kalagayan ng tao. Hindi kaya ng tao susundin ang kautusan ng Diyos, no? Dahil yun sa ginawa ni Adan, hindi kaya ng tao yun. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya na lang ang gumawa, no? Kaya tayo ngayon ay naging recipient, no? Tayo ay naging recipient. Ibig sabihin, tayo sa Bisaya pa, dawat limpyo na lang ba? Dawat limpyo na lang ta, no? Ang ibig sabihin, we receive from what we did not deserve, no?
natanggap natin na hindi natanggap natin ang biyaya ng Diyos na hindi tayo ang nag-perform. Ang nag-perform ay ang ating Panginoong Jesucristo, no? Dahil lang sa pananampalataya natin, tayo ay naligtas, no? Dahil lang sa pananampalataya natin, naging banal tayo sa harapan ng Diyos. Dahil lang sa ating pananampalataya, no, ang blessing and favor at ang pagpapala, healing at kagalingan sa ating mga sakit, no? Dahil yun sa konektado na finished work ni Christ, no? Dahil yun sa bugbog na katawan ni Kristo, kaya tayo automatic sa ating ang kagalingan, no? Even though ito ay makakamtan mo lang kung ito ay tatanggapin mo at kung ikaw ay maniniwala, no? Hindi rin na ibig sabihin, no, kung meron kang sakit, hindi mo na kailangan magpa-hospital o pumunta ng doktor o magtika ng medicine. Ang first move mo dito, ang una talaga, mag-consult ka talaga sa Diyos. Ang second option lang yan, yung mga doktor, medicine, no? Nandyan sila din kasi regalo din sila ng Panginoon, no? Para gumamot sa ating mga karamdaman, no? Nilinawin ko lang, dito sa aming ministry, sa aming community, hindi po kami laban sa doktor at hindi po kami laban sa medisina, no? Ang amin lang, ang first move talaga, no? Sa iyong karamdaman at sa iyong sakit, no? Ang first move mo talaga ay mag-consult ka sa Panginoon. Dahil ang mga gamot, pag ininom mo yan, wala yang effect. Kung hindi ipare-response ng Panginoon ang iyong katawan. Dahil hindi natin nakikita kung ano ang sa loob natin. Kasi ang nakakita lang ang Panginoon, no? Siya lang ang nakakita, no? Kung paano niya ipare-response ang iyong katawan sa mga gamot na iniinom mo. Merong dito, rules of dispensation for the salvation and for the end times, no? Pag sinabi nating Matthew, Mark, Luke, John, at Acts, no? Ito ay Matthew, Mark, Luke, John, ito ay Old Testament books, no? Pag ang nagsasalita dito ang Panginoong Jesucristo at ang kausap niya ay ang mga audio, ito ang gospel na ginagamit niya ay Gospel of God's Kingdom, no? Ito ay naka-address sa kanila, no? Pagdating naman sa Romans hanggang Pilimon, ito ay para sa ating mga hintil na Kristiyano. Ito ay sulat ni Apostol Pablo, no? Pagdating naman sa Hebrew hanggang Jude, ito ay naka-address na directed sa mga Kristiyanong Hudyo, no? At ang Book of Revelation naman, ito ay Book of Prophecy. Ito ay hula, no, prophecy, no, magaganap sa huling araw sa end times, no, sa 7 years of tribulation, no. Hindi ibig sabihin na Book of Romans at Pilimon lang ang naka-address sa ating mga Kristiyanong hintil. Ayun lang ating babasahin, no. Ang lahat ng Biblia ay naka-address sa mga tao, pero mayroon lang mga directed verse na naka-address sa mga Hudyo at directed verse naka-address sa mga hintil at directed verse naka-address sa mga Kristiyanong hintil, Kristiyanong Hudyo, no? As our knowledge, no, kailangan din natin siyang basahin. Pagdating sa life application, pag Old Testament under the law, no, naka-address yan sa mga Hudyo. Pagdating naman sa doctrine, paniniwala, katangian ng Diyos, kasali tayo, no? Pero pagdating sa application about the law, about si Kristo ang nagsasalita, Gospel of God's Kingdom, hindi po tayo kasali. Yun po ang tamang pag-divide ng Scripture. No, para hindi po tayo malito, kailangan talaga natin mag-divide ng Scripture. No? Kaya ang advice ni Apostol Pablo kay Timothy, no, study and rightly dividing the word of truth para hindi tayo maligaw sa ating pagtuturo. Para wala tayong mga Kristiyanong mailigaw, no? Ang Biblia kasi ay hindi siya contradict at even ang Old Testament sa New Testament hindi sila contradict. Even ang mga propeta, si Moises, ang kanyang mga sulat sa Psalms at ang mga sulat ng mga apostol ay hindi sila nakukontrahan, hindi sila contradict. Ang Biblia ay harmonized, no? Dahil ito ay kinasihan ng Diyos, no? Sa Bisaya pa, nalipay ang Ginoo sa iyang pulong, no? Hindi contradict ang Bible. Bible is harmonized. Kailangan natin siyang ituro na harmonized. Ano ba ang harmonized? Kailangan natin specific, no? Sa Bisaya pa, hanay. Kaya dapat klaro. Hindi contradict, no? Iba kasi, meron kasi mga nagtuturo, no? Kinukontra nila ang mga, sulat ng mga apostol, sulat ng mga propeta, no? Kasi maliwanag na maliwanag, hindi sila nagdi-divide ng scripture, no? Kaya yon ang resulta, no? Makikita niyo
sa social media, no? Maraming nagdidebate, no? Ang debate ay pataasan lang yan ng ihi, no? Hindi masisihan ng Diyos niyan, no? Sino ang masisihan niyan? Ang diablo, ang Satanas, no? Ang Satanas ang masisihan, no? Ganyan ba talaga ang katangian ng Diyos? Ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay katarungan, at ang Diyos ay justisya. Ang Diyos ay ano siya? No, ayaw niya ng gulo, no? Ang gusto ng Diyos ay magmahalan tayo. 'Yon ang gusto ng Diyos, no? Walang kontrahan, no? Sa aming community po ay wala kaming tinataas na religion dito. Wala kaming ina-idol na mga pastor. No, wala kaming ina-idol na mga tao. Wala kaming tinataas na tao. Ang aming tinataas dito ay ang ating Panginoong Jesucristo at ang kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus. Yan naman talaga dapat ang ating tinataas, no? Ang tinapos na gawa ni Kristo sa Kalbaryo sa krus. Dahil balik-tarin man natin ang buong Biblia, walang ibang mensahe kundi ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus. Dapat sa kongregasyon at sa inyong local church, si Kristo ang inyong itinataas, hindi ang mga tao, no? Dahil pag si Kristo ang ating tinataas, no, ang ibig sabihin, glory to God. No, pag ang tao ang ating itinataas, ang mga pastor nating mga idol ang ating itinataas, 'yon ang tinatawag na glory to me, no? I-fact-check natin ang Mateo 24, no? I-fact-check natin. I-check natin ito. Ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo dito, no? Tinanong siya ng verse 3. Tinanong siya ng mga alagad kung kailan magaganap ang katapusan ng mundo, no? Ang Panginoong Jesucristo ay tinanong ng kanyang mga alagad, no? Kung kailan ba magaganap ang end times, no? Ito ay senaryo nung si Kristo pa ay nagbi-ministry nung nagkatawang tao pa siya, no, sa kanya mga disciple at sa mga Hudyong mga mamamayan, no? Verse 4 to 8, no? Ito ay bago labas tanganin ang mundo, no? Papasok si Antichrist at saka ito ay magkakaroon ng world war, great famine, great earthquakes, no? Ito ay hindi biro na birth pain at 7 years tribulation. Ito ay labanan ng mga nuclear war, no? Ito ay great famine. Pag sinabing great famine, no, matinding tagutom. At ito ay pag sinabing great earthquakes, no, hindi ito ordinaryong lindol. Ito ay napakalakas na lindol na ngayon lang masaksihan sa pagdating ng tribulation, no. Ito ay verse 9 at 12. Great Jewish persecution in the middle of 7 years of tribulation. Ito ay mangyari sa 3.5 years, no? Persecution ito naka-address sa mga Hudyo, no? In the middle of tribulation. No, ang advice ni Kristo dito, ito na ang advice ni Kristo. Ito ang mga paborito ng mga mixture pastor. Ito ang mga paborito ng mga perverted gospel na pastor. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. No, hindi nila alam kasi ang pagbabasa ng Biblia by its context, no? Kailangan natin na gumamit ng rightly dividing of scripture. Ano ba ang rightly dividing scripture? Una, alamin mo muna kung sino ang nagsasalita. Pangalawa, kung sino ang nakikinig, no? Para ba kanino ito? Para ba sa mga Hudyo o para ba sa mga Hintil, no? O para ba sa mga Kristiyano, no? Ganun ang pagtuturo ng Bible. Alamin mo kung sino ang nagsasalita at para kanino. Para ba ito sa under the law o panahon ba ito ng under the law o panahon ba ito ng grace, no? Ganun ang pagtuturo ng Bible, no? Marami kasing mga religion na ginagamit ito na ang manatiling tapat daw hanggang wakas ay siyang maligtas. Kaya ang kanilang salvation ay grace plus works, no? Kailangan daw nila protektahan ang kanilang salvation. Kailangan daw nilang after mong masave, kailangan mong manatiling tapat, kailangan mong manatiling banal, no? Ibig sabihin lang yan, you are rejecting Christ, no? Binaypass mo si Kristo. Ibig sabihin lang, inisulto mo si Kristo. Hindi pa ba sapat ang performance ni Kristo para maligtas ka forever? Hindi pa ba sapat ang performance ni Kristo para magawin kang banal at sa harapan ng Diyos, no? Maliwanag sa Hebreos 10:10, Hebreos 10:14, no? In one sacrifice, ginawa ka ng banal sa harapan ng Diyos, no? Sa pamagitan ng finished work ni Christ, sa pamagitan ng kanyang performance, ginawa na tayong banal sa harapan ng Diyos. We are righteous before God, no? Banal na tayo sa harapan ng Diyos, no? By performance of Christ. Pero pag sinabi natin sa ating performance, hindi tayo magiging banal. Dahil lahat ng ating good works
ay katulad lang ng maruming basahan, no? Maliwanag po yan sa Isaiah 64:6, no? Katulad ng maruming basahan, no? Kaya tayo naging banal, maliwanag yan sa performance ni Kristo, no? At maliwanag din sa performance ni Kristo, Hebreo 9:12, pinawalan sala na tayo forever. Kaya hindi po nawawala ang kaligtasan dahil ang pinambayad ng Panginoong Kristo ay ang kanyang banal na dugo, no? Verse 14, patuloy tayo. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito. At kung maganap na ito, darating na ang katapusan, no? Dahan-dahan lang tayo sa pagbasa, no? Ang ibig sabihin dito, ang interesting word dito, magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kung ating i-Englishin ito, ito ay the gospel of God's kingdom. No, ang gospel na ipinapangaral dito ay gospel of God's kingdom. Ito ay naka-address sa mga Hudyo. Hindi ito naka-address sa ating mga Kristiyanong Hintil, no? Maliwanag po 'yan, maliwanag sa verse. No, ang context, ang issue dito sa Mateo 24, ito ay ang advice ng Panginoong Kristo sa end times. Tungkol ito sa mga Hudyo, ang mangyayari sa 7 years of tribulation, no? Ang mangyayari sa kanila sa end times. Hindi ito para sa ating mga hintil. Hindi ito naka-address sa ating mga hintil na Kristiyano. Ito ay naka-address sa mga Hudyo. Ganun ang pagtuturo ng Bible, no? Kailangan talaga natin mag-divide ng scripture para hindi tayo malito at hindi makukonfuse ang mga nakikinig sa atin. No? Nung tinalakay natin sa part 1, no? Yung tinalakay natin, iba ang gospel ng mga hintil at iba ang gospel ng mga Hudyo, no? Ang tinutukoy dito sa verse 14, sa Mateo chapter 24 verse 14, ang tinutukoy dito na gospel ay gospel of God's kingdom. Ang gospel of God's kingdom ay naka-address sa mga Hudyo, no? Hindi po sa ating mga hintil, no? 'Yun po ang tamang pagturo ng Bible. Verse 14, at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. Ano ang ibig sabihin ng katapusan? Ang katapusan ng paghari ng mga tao. Dahil pagtapos ng 7 years of tribulation, darating ang Panginoong Jesucristo. Yun ang kanyang second coming, no? Siya ay maghahari sa millennial kingdom, no? Dito sa lupa, no? 1,000 years, no? Hindi naman nakalagay ng 1,000 years, no? 1,000 years, no? 1,000 taon ang kanyang paghahari dito, no? Ang context ng Mateo 24 ay naka-address sa mga Hudyo. Ito ay sa millennial reign of Christ, no? Sa millennial reign of Christ. Ang issue sa Mateo 24. At kapag nilapastangan na ang templo, tumakbo na sila sa ilang dahil sa great tribulation. Ang advice ng Panginoong Jesucristo, nag-advise sa dito, mayroon siyang advice. Pag nilapastangan na daw ang templo ng Antichrist, no, tumakbo na sa ilang ang mga Hudyo. Kasi ang mga Hudyo ay mayroon silang lugar na inilaan ng Diyos na kanilang pagtataguan. Yun ay sa lugar ng Petra o Edom, no? Yun ay mga bato na kanilang pinagtataguan ba? Para siyang kuiba, no? Kasi sa 3 and a half years, ibubuhos ng Panginoon ang 7 mangkok, yung 7 mangkok ng kanyang puot, no? Ibubuhos niya dito sa lupa, no? Kaya magtatago yun after 3 and a half years, magtatago ang mga Hudyo doon sa Petra o Edom, no? Meron silang lugar. Kaya dito ngayon, masasagot na natin ano ba ang rapture, no? Kasi bago sagutin natin kung ano ba ang rapture, no? Ibaksin natin ito ay sa pananaw ng post-tribulation theory, no? Ang para sa kanila, ang rapture at second coming ay pareho lang, no? Number 2, walang binanggit na rapture muna bago mag-second coming sa Mateo 24. Tama naman sila dun, no? Tama sila dun. Ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas, no? 'Yun ang kanilang statement, no? 'Yun ang kanilang sweeping statement. Para sa post-tribulation theory, no, ang kanilang pananaw, ang rapture daw ay mangyari after 7 years of tribulation, no?
pagkatapos ng 7 years of tribulation. Kasi ang rapture at second coming ay parehas lang daw, no? Parehas lang daw. Question, magkaiba ba talaga ang rapture sa second coming? Meron kasing dalawang view dito, no? Rapture of the church at second coming of Christ, no? Ang rapture, Christ was seen in the air, no? 1 Thessalonians chapter 4:17. No, si Kristo ay nandun lang sa ulap, no? Hindi sa bababa sa lupa. Nandun lang siya, sasalubong siya sa bilyon-bilyong mga mananampalataya dito sa mundo. While sa second coming, Christ down in the Mount of Olives in the Israel. Sikaraya chapter 14 verse 4. Nung si Kristo ay pumunta na sa langit, no? Doon sa Mount of Olives, no? Doon sa nagpunta at patungong langit, no? At sa second coming, doon din sa Mount Olive, bababa, no? Doon din sa bababa. Second, Christ descend for his church, no? While sa rapture, si Christ daw, Christ descend for his church, no? Ira-rapture niya ang kanyang church, ang kanyang iglesia, kukunin, no? Bago mag 7 years of tribulation. First Thessalonica chapter 4, verse 16 to 17. While sa second coming, Revelation chapter 19, verse 14, Christ descend with his church, no? Sa second coming, bababa si Kristo, kasama na ang kanyang iglesia, no? Kasama ang mga believers, kasama ang mga bilyon-bilyong mga mananampalataya sa second coming, no? While sa rapture, walang sign, no? 1 Corinthians chapter 15, verse 51, walang sign, walang simbolo, no? While sa second coming, mayroong sign, no? Matthew 24, verse 29, hanggang 30. Mayroong mga sign, maraming sign. While sa rapture, walang sign, no? Walang sign ang rapture. Because rapture is a mystery, no? Ang rapture ay misteryo. While sa second coming, ang second coming ay propesya. No, ito ay propesya. Nakahula na. Nasa Biblia, nakahula. No? While the rapture to save the church from tribulation, no? Isisave ng Panginoong Jesucristo ang kanyang iglesia, ang mga believers, no? Bago mangyari ang 7 years of tribulation, bago mangyari ang 7 years na kapigatian, no? Ira-rapture ng Panginoon ang kanyang church, no? While sa second coming, no? Dadanas ang mga Hudyo ng tribulation. Dadanas sila ng mga persecution. Yun ang kaibahan ng rapture sa second coming, no? Ang rapture at second coming ay magkaiba. Magkaiba po 'yan. No, sa turo po ng post-trib dito, sablay ang post-trib dito. Sablay sila. Pangalawa, walang binanggit na rapture muna bago mag-second coming sa Matthew 24, no? Ang post-trib dito, sa kanilang pananaw ay tama sila, no? Dahil mayroong verse dito na ginagamit ito ng iba na mayroong daw rapture, no? Ating basahin. Matthew chapter 24, verse 40, RTPB. Sa panahong iyon, may dalawang lalaking nagtatrabaho sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa, no? Ang ibig sabihin dito, no, ang interesting word dito ay kukunin. Ibig sabihin, ang Greek word nito ay paralambano. By simply means, no longer companion. Ang ibig sabihin nito, kasi ito, parabol ang pagkasalita, ang pagkaturo ng Panginoong Jesucristo ay parabol, no? Just like a figure of speech, no? Ito ay mangyari sa end times, no? Ang kalahati ay mamatay sa inyo, ang kalahati ay maiiwan, no? Ang yung maiiwan, yung nanampalataya sa Panginoon, yun ang kukunin after the millennial reign of Christ, no? Mamamatay ang isa. Hindi ito rapture. Dahil ang Greek word na ginamit dito ay paralambano. By simply means, no longer companion. Question, bakit walang rapture sa Matthew 24? Dahil ang Matthew 24, ang context niya ay naka-address sa mga Hudyo. No, pagdating sa salvation, kabanalan, at advice ng Panginoong Jesucristo, ang ginagamit niya ay gospel of God's kingdom. Ito ay naka-address sa mga Hudyo. Kaya sa context ng Matthew 24 ay walang rapture. Dito lang ako magtatapos, no, at may part 3 pa, no, mataas-taas pa. At salamat, no, sa mga nanonood, no. Alam kong mainit na ang inyong mga puwet dyan, no.
Kung kayo ay matyaga, no? Kasi kung ikaw ay mananampalataya na at ikaw ay born again na, buhay na ang iyong espiritu, no? Hindi ka magsasawa, no? Sa pakikinig ng salita ng Diyos, no? Maraming salamat po at once again, charito po sa inyong lahat. At bago po ako mag-in up, no? Bibigyan po kayo ng Panginoon ng libreng kaloob ng kaligtasan, kapatid. Ang kaligtasan po ay regalo, no? Ito ay hindi basihan kung ano ang kongregasyon na you are belong in the other denomination o kahit anong kongregasyon o denomination o religion pa yan. Kung tumanggap ka sa regalo ng kaligtasan ng Panginoong Jesucristo, no, kung tinanggap mo siya bilang Savior mo at pinaniwalaan mo ang kanyang tinapos na gawa sa Kalbaryo sa krus, no, wala nang dahilan ang Diyos na para iligtas ka forever, no? At kung humingi ka ng kapatawaran sa kanya, once lang sa sinner's prayer, inuunoran ng Diyos yan. Once again, kapatid, ang Diyos ay madaling kausap, no? Inuulit ko, ang mahirap kausap dito ay ang mga religion, no? Ang mga pastor na ma-pride, sila ang mahirap kausap. Pagdating sa salvation, ang tao ang mahirap kausap. Lalong-lalo na yung tao na patay ang espiritu, no? It is pointless to debate people who are spiritually dead, no? Napakahirap makipag-argue sa taong patay ang espiritu, no? Napakahirap, no? Pero pagdating sa Diyos, no? Ang Diyos ay madali lang kausap, no? Madaling kausap ang Diyos, no? Kaya kapatid, no? Sumunod ka sa panalangin na pagtanggap na ito. Ito ay divine appointment ng Diyos. Ito ay hindi nagkataon. Sumunod ka, ariin mong iyo ang panalangin ito, no? Sumunod tayo. At dito sa church, no, sumunod lang kayo, refresh. At sa social media, ariin inyo ang panalangin ito. Ama, salamat po sa oras na ito. Nagsimba kami sa linggong ito. Lumalapit po ako sa inyo, Panginoon. Ako po ay makasalanan. Hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Ako po ay mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Salamat po, Panginoon. Narinig ko po ang magandang balita na mayroon pong libreng kaligtasan na ginawa ang aming Panginoong Jesucristo. At mayroon sa kanyang performance, mayroon pong kapatawaran forever sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon. Ako ay pinatawad mo na forever. At salamat po, Panginoon. Tinatanggap ko po ang iyong libreng kaloob na regalong kaligtasan. Salamat po at ako'y ligtas na forever. At simula po sa oras na ito, ako po ay mamumuhay na sa iyo, na may relasyon sa iyo. At salamat po sa aming butihing banal na espiritu na nag-reveal ng full grace biyaya na mensahe. Salamat po, Panginoon, sa aming Jesucristo. Siya ang nagsakripisyo lahat sa kabanalan, pagdating sa healing at pabor, sa salvation, siya ang nagperform. Sa lahat ng iyong utos, siya ang nagperform. Siya po ang aming itinataas. At salamat po sa aming great mentor, sa aming banal na espiritu. In Jesus' name, amen and amen. Ako na lang po ang mananalangin sa Ama. Ama, salamat po sa oras na ito, sa aming pagsasamba sa iyo. Salamat po sa iyong dakilang loob at sa iyong unconditional love. Lord, ang lahat ng sumabaybay at nanood sa iyong mensahe at nakinig sa iyong mensahe, sa iyong biyaya, Lord, akin po silang itinataas sa iyong sukdulang biyaya na sila ay lumago at pinagkakatiwala ko po sila, Lord, sa iyong sukdulang loob. Lord, thank you po sa aming banal na espiritu. In Jesus' name, amen and amen. Yun lang. Sarito po sa lahat. And happy Sunday. No, happy Sunday po sa lahat.